I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Ayan, so dahil nga viral yung nagchuchungki doon sa CR ng Senado na galing ito sa hanay ni Ruben Padilla. Walang iba kundi ito si Nadia Montenegro. My goodness, bakit? Ano ba ito? Staff ba ni Ruben Padilla ito, mga kababayan? Di wow. So alam po natin, ito po ay artista. Ano? Sabi nga ng mga netizen, nakakaloka. Dahil nakakasira ng imahe ng Senado, sabi po ni Senator Locson. Ito, sabi po dito mga kababayan, nagsisyon sa Senado, agay. Ito po sabi po ng Abante, no? Nadia Montenegro, pinangalanang nagchuchungki sa Senado. Ayan, MJ Pamora. Kaya high na high kayo talaga, ha? Ito, sabi dito, mga kababayan, Nadia Montenegro, pinangalanan sa ulat kaugnay ng umano'y, ayan, nag-MJ sa Senado, agay. Sabi po, ayan August 14, 2025, pinangalanan ng isang staff ni Senador Ping Lacson, si Nadia Montenegro, sa official na incident report ng Office of the Sergeant at Arms sa kaugnay ng umano'y paggamit ng MJ sa loob ng Senado. Agay. Ayon sa ulat ni Senate Security Officer Victor Patelo, 2 beses na itala ang insidente ng matapang at kakaibang amoy mula sa ladies comfort room malapit sa opisina ng senador. Agay. Ano ba siya? Empleyado ba rin siya dyan? Ito, nagtatanong lang ako mga kababayan, staff ba siya ni Binoy? Kapwa niya artista kung ganun. Ang unang insidente ay noong 2 linggo ng Hulyo, bandang alas 5 ng hapon, matapos makatanggap ng tawag mula sa isang male staff. Sa isinagawang inspeksyon, nakumpirma ang amoy, ngunit walang naabutang nanigarilyo. Goes. Noong August 12, nagsumbong naman ang staff ni Lacson na nakalanghap siya ng amoy na tinutukoy niyang Mary Jane mula sa nasabing comfort room, kung saan tanging si Montenegro lamang umano ang naroon. Agay! Paktay. Itinanggi ni Montenegro ang paninigarilyo o paggamit ng Mary Jane sa comfort room, ngunit inaming may vape sa kanyang bag na anyay maaaring pinagmula ng amoy. Mga beso, ano palagay nyo? Dumaan yung langgam, tuloy. Sabi po dito mga bes, ngayong araw na ipasa na ang kopya ng ulak sa opisina ni Senator Ruben Padilla. Naku po. Paano nyo yan? Patest nyo. Nakakahiya naman talaga yan, ano? Ayan sabi ni Senator Lacson. Sabi niya, Senator Lacson, sa umano'y Senate session, hindi maganda para sa imahe na ang Senado ang kumakalat na ulap ng umano'y paggamit ng Mary Jane ng isang staff sa loob ng Senate premises. Ayon kay Senator Ping Lacson, sa programang Storycom ng One News, agay. Nagsagawa ng investigasyon ng Office of the Sergeant at Arms at Senado kaugnay dito. Agay. Ayan Senado yan Tapos mga ngamoy parang Amsterdam. Sabi ni Senator Lacson. Nakakasira ng imahe yan. Hindi, totoo yun, di ba? Hindi maganda sa imahe ng Senado, sabi niya nga. Totoo yan. Kasi nakakasira talaga ng imahe ng Senado yan. Tapos ngayon, kalat na kalat. Pwede kayo naloka. Siyempre, pag nahuli ka, kitang-kita sa mata,
na ikaw lang ang tao, siyempre todo deny ka. O, di ba mga kababayan? Ganun lang eh. Pag may anomalya kang nagawa, siyempre, sino ba naman ang stupidong taong aamin? Siyempre, wala. Pag sa korte, maaari. Pero pag, inuusig ka ng konsensya mo, natural, aamin ka. So, ano ang masasabi niyo mga beswa? Kasi, alam nyo naman ito. Nakakatawa nga eh. Kumbaga si Senator Padilla, kinuyog siya ng mga netizen. Ito, tingnan nyo ito mga kababayan. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos updates. So, may una tayong video dyan tungkol dito sa staff ni Robin Padilla na nahuli, na nag-hit-hit ng MJ sa CR, correct me if I'm wrong. Ngayon, ipapatawag. Tinatanong kung kaninong staff, yun pala kay Robin Padilla. Ang nakakatawa dito, talagang kinuyog siya ng netizen mga kababayan. Sabi ng iba, saan ba nagmana yan? Sabi naman iba, syempre sa boss. Ayan. Sobrang natatawa ako, no? Sabi niya, nagmamayabang pa nga siya eh. Tingnan nyo. Wala nang pinakamagaling na artista kundi kriminal. Di ba? Ang tanong, ano bang batas na napasa ni Robin Padilla? Ano bang nagawa niya sa loob ng 3 taon? Mayroon ba? Parang wala akong nakikita na na naipasa niya ng batas mga kababayan. Wala eh. Ang talagang pinupush niya na ipasa ang batas, itong legal ng cannabis para daw sa may sakit. Pero nakakatawa kasi yung staff niya, yun nga, nahuli sa CR, no? Na nag-hit-hit ng MJ. Agay, napakayabang nito. Akala mo kung sino. Wala lang, ito eh. Wala lang, hindi pa nakahanap ng katapat nito eh. No? Kung lalaki lang ako, hamunin ko ito ng suntukan sa lunita eh. Sa totoo lang. So, dahil dyan, mga kababayan, ito pakinggan nyo ito at basahin po natin. Ayan just in. Sabi po dito mga kababayan. Sabi dyan ng Abante News Online, pinaimbestigahan na ni Senador Robin Padilla ang kanyang staff na nabuking na nagdadamo habang nasa palikuran ng Senado. Adik yarn mo. Sabi ng mga netizen dito, tingnan nyo kung bakit ako tawa ng tawa. Sabi dyan, agoy, Mr. Cannabis Bills. Adik pala ang staff mo. Saan galing? Sa Boss Yarn? Sino supplier from Davao? Tapos, kay Pulungges. Sobrang tawa ko sa mga nagko-comment. Sakit sa tiyan. Walang dilis na nagko-comment. Guilty yarn. Akala ko, magpapasa ng batas na gawing legal ang medical, MJ. Tingnan nyo, mga netizen, talaga naman na binabanatan si Padilla. Very good yarn, Senator Padilla. Kailangan bang i-memorize? Bisyo na to eh. Ayan Saan ba manggagaling ang damo? Siyempre, sa amo din. Yan dati rin siyang adik eh. Patayin nyo na yan, galit kayo sa adik. Diba, gusto nyo patay agad pag adik. Diba? Gawin ng legal yan, idol. Ayan, pinagtatawanan. Baka akala niya legal na ang MJ sa CR ng Senado. Lalo na tuloy nasira ang pagkasenador ni Idol. Gagi din eh. Diyan pa talaga humit-hit. Bulwagan ng Senado. Ngayon, sabi ko sa inyo eh, karma is real. Sabi ko sa inyo,
kumbaga iniisa-isa na sila na ano, kinakarma. Oo. Maraming kaparaanan kasi ang karma eh. Oh, katulad dito, matatawa ko siguro yan, karma. Oh, lalo, sabi niya, oh, kaya nga gustong gawing legal, yung damo eh. Sariling staff pala, user din. Ito, totoo pala. RD paninira kay Boy Silly. Marami kasi nagre-react na bubo supporters ni Boy Silly. Agay. Dapat silang lahat na, ayun, pinakamabuti. Sablay talaga siyang mga bumuto dito. Oo, kasali na po ako doon. Kaya pala gustong maging legal ha. Si Mary Jane, stop mo pala, idol ka. Agay. Oh, mga DDS, may bangad daw oh. Oh, AG ka na yan. Oh, ang lakas naman ng loob ng staff niya. Sa Senado pa nagdala. Bata kahit butas ng karayom, swak ka. Agay. May sariling session. Oo, totoo yan. Yari, may kilala din ako niyan. Agay. Saan galing damo? Baka sa iyo. Nagtatanong lang. Ano pa in-expect namin sa staff mo, Ruben? Baka sa iyo din ang galing yan. Ama ka dyan eh. Agay. Baka pati siya matiklo. Patay tayo dito. Nagmamadali yung staff ni Robin Hood. Di pa maantay maipasa yung pinupost na bill ni Binoy para maligal na yan. Yun. Ay, maraming disagree. Hindi pipirma ng Pangulo yan, for sure. Mandamo pala talaga opisina. Gardener siguro. Agay, kailangan ng linisin yan. Dapat isama na sa investigasyon si Boy Lamo ng Senado. Nilaglag. Okay lang yan. Dati rin kabayo yung amo niya. Aha, pasok. DDS. Walang DDS na nagko-comment eh. Left the group. Sabi na nga ba eh, walang maitutulong yung Ruby na yan. Na-booking na. Tanggalin agad. Agay, baka sideline niya. Hardinero. Yes. Mima lang ang putik. Hindi lang mima yan. Totoo yun eh. Imbistahin nga eh. Alam na this. Yes. Tapos gusto nyo ibigay kay Ruben ang Senate Committee on Ethics. Patay. Wala namang alam yan. May alam ba si Ruben? Ha? Yan ang hirap din sa atin. Ano? Kasali ako doon. Naghalal tayo ng isang senador na alam po natin pulpul pala na wala naman experience pagdating sa politika. Well, ako guys, binoto ko yan because of unity kay Pangulong Marcos Jr. So, kasali na ako dong tanga. O, di ba? Sana kung alam ko lang eh. Minsan eh, nabubudol tayo sa mga taong pulpul na kala mo, totoo sila, yun pala hindi. Sibikin mo na agad, tao mo yan, ikaw na ang mag-imbestiga, huwag na iasa sa iba, agay. Ano ba yan? Di pa naman legal inaabuso na at basiniti pa ng Senado? Yes! O, malago na yata damo sa CR ng Senado. Kala ko ba strict kayo? Walang nagbibisyo sa inyo. Parang baliktad. Sabi budol kayo. Agay! Lakas loob talaga itong mga dilis kung makapagsalita kay Pangulong Marcos Jr. Bangag. Yung pala. Agay! Kauri nyo rin pala eh. Kauri nyo rin pala ang bangag eh, no? Huli na imbestigahan pa niya. Action ang kailangan. DDS buang pala. May adik. Agay. O yan, yung mga DDS na iba. Adik yan eh. Yan, pakulong mo kaya pala gusto mong gawing legal. Tama. O, ako, disagree ako dyan. Hindi pwede yan, yung cannabis na yan magiging batas. Naku po, delikado ang mga kabataan dyan. O, bakit kanyo? Delikado kasi, halimbawa may sakit sa kanila, sa pamilya nila. O, tapos may mga teenager or lalaki dyan. Hiramin lang yung resibo galing sa doktor eh. Kasi 'di ba? Hindi basta-basta magbumili niyan pag walang resita ng doktor. Stricto, 'di ba? Oh, ngayon ang ginagawa like for example, mayroong sakit na isa sa mga pamilya na gumagamit ng cannabis. Ngayon, siyempre, hindi mo maiwasan mag-isip. Nakawin nila yung resibo ng matanda o yung may sakit. Tapos bumili sa drugstore. Oh, ang akala mo yung may sakit ang gagamit, yun pala sila. Kaya hindi pwede. No, 'di ba? Siya imbestigahin siguro pag may session sa Senado, may put session rin sa opisina niya, hindi na mapipigilan ng bisyo na 'yan. Agay, siya source. Yan siya ang source niyan. Agay.
Kaya pala gustong ipaligal ang Mary Jane. Yun. So, yun, mga kababayan. I-upload ko sa inyo dito kasi kinuyog talaga siya. So, yun guys, ano ba in-expect nyo? Sa alipores ni Poncio Pilato. Di ba si Poncio Pilato ay protector ng drug lord yun? O tapos yung anak niya, isa sa mga nabanggit ni Mr. Taguba. Siya ang may-ari ng shipment ng 6.8 billion nung panahon ni Poncio Pilato. Tapos kasabwat yung bayaw, di kayo naloka. So yun mga kababayan, ano po ang komento nyo? Di ba mga beswa, sabi sa inyo walang usok na hindi uusok. Ganun talaga. Isa, dalawa, tatlo. Pag inulit mo ng inulit, doon ka na makakarma talaga. Sa totoo lang. So, yun mga kababayan. Kayo na pong balang musga. See you again on my next upload. Bye bye bye. And babus. God bless Philippines.